Hello guys! Another mini vlog. So nung nakaraang vlog niya natin, ang kwento ko nga is kung paano nga kami nakarating dito sa Canada. At ngayon nga, isi-share ko naman sa inyo kung ano nga yung mga naging una namin trabaho dito. At kung madali nga lang ba talaga ang makakita ng trabaho dito sa Canada. Tulad nga nung nabanggit ko dun sa last vlog ko na dumating nga dito si Dudong is 2013. At nakuha niya nga ako noong 2018 naman. Nakapasok nga ako ng Canada noon na open work permit ang gamit kong papel. At hindi pa nga namin kasama yung panganay ko noon at naiwan pa nga siya sa Pilipinas. Dahil ang plano nga namin is magbakasyon at susunduin nga namin siya na ang hawak na namin pabalik is permanent resident na. At hindi nga namin inaasahan na mabilis nga lang din na process. Wala pang isang taon is na process na nga yung permanent residence namin. Kaya naman noong 2019 is nakauwi nga kami, nakapagbakasyon at pagbalik nga namin kasama na namin panganay namin. At ang naging trabaho ko nga dito nung dumating ako sa Canada is cashier nga ako sa gas station. At doon nga rin din nagtatrabaho nun si Dudong. Ang maganda nga lang dito sa Canada talaga is pwede nga kayong magkasama ng asawa nyo sa trabaho. Hindi tulad yan sa Pilipinas na hindi pwede, kahit nga magkapatid sa hindi pwede. Kaya hindi kami nahirapan makahanap ng trabaho para sa akin noon. At maganda pa nga nun dahil open work permit nga ang hawak kong papel. Pwede nga rin ako magtrabaho ng dalawang trabaho noon. At kaya nung nagkaroon naman ng bakante dun sa restaurant na katabi ng aming gas station, na anak ng amo namin yung may-ari is nag-apply nga rin ako doon. At dahil nga kulang sila talaga sa tao noon is na-hired nga rin ako agad. Tuwan-tuwa nga ako noon kasi nga dalawa nga yung trabaho ko noon. Pero sa una lang talaga siya masaya, pagka nagtagal-tagal is nakakapagod din. Dahil nga pumapasok ko noon dati sa gas station ng umaga hanggang hapon. At pagkayari naman ng hapon hanggang gabi naman is doon naman ako sa may restaurant. Ang maganda nga lang dun sa restaurant talaga is meron kang extra income kasi nga meron kang tip na nakukuha. At yung tip nga talaga na yun is talagang sobrang laking tulong sa amin noon. Dahil yung tip na nga lang yung nagagalaw namin dito sa panggastos namin dati. At yung talagang sahod namin is napupunta nga talaga yun sa savings. Pero tulad nga nung sabi ko, ang hirap pag double job ka, kaya naman iniwanan ko nga rin yung isang trabaho ko. At nag-focus na nga lang ako nun sa restaurant. At nung nag-PR nga kami, si Dudu nga rin is nag-double job nga rin siya. Manager nga siya dun sa gas station at cook naman siya dito sa restaurant. Diba dito sa Canada, basta masipag ka at matyaga ka is talaga na mamadali ka makakakuha nga ng trabaho. Ang maganda nga lang din kasi dun sa napuntahan naming lugar, yung amo nga namin is marami talaga siyang business, kaya naman pwede kang pumasok nga dun sa mga business niya. Meron nga rin din siyang hotel doon. Kaya kung tatanungin niyo ko kung mahirap pa dito sa Canada, ang masasabi ko lang is hindi naman. Siguro depende sa case, dahil nga ang case ko is nandito na nga si Dudong, kaya siguro hindi naman na ako nahihirapan. Pero siguro kung darating kayo dito nang wala talaga kayong kakilala is mahihirapan nga kayo sa umpisa. Pero kung trabaho naman, basta nga meron kayong papel or naka-open work permit na kayo is madali naman kayong makakakita ng trabaho dito. Basta wag lang kayong maging mapili. Dahil dito nga sa Canada, kahit nga 3 trabaho, basta kaya ng katawan mo is makakakita ka talaga. Pero syempre dapat ang papel mo is open work permit o kaya naman is permanent residence ka o kaya naman citizen. Kaya naman sa mga nangangarap na makapunta dito sa Canada, ay sige lang, push nyo lang dahil super ganda talaga dito at ang ganda rin naman ng benefits. Hindi lang sa health, pati na rin sa mga bata is meron nga kayong makukuha benefits every month. Kaya nga itong bansang Canada ay isa sa mga pinapangarap ng karamihan natin mga Pilipino na makarating nga sila dito. Bukod nga sa maganda na ang sahod, maganda ang benepisyo is talaga namang makakasama mo pa nga yung buong pamilya mo. Na hindi mo nga mapifeel na isa kang OFW dahil nga kasama mo nga yung buong pamilya mo. At yun lang naman ang kwento natin for today's video. See you on my next one. Please don't forget to follow, like, and share. Bye!